Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency, a message. What is up guys, Kimimoto here. So for today po guys, yan, may dits ko, hindi ba sinarado yung gate. So eto guys, may bagong gamit po tayo ngayon. Medyo madumi na siya guys, pasensya na. So binili po ako ng misis ko ng Yamaha Mio Gear. So if magpo-first impression tayo dito sa motor guys, wait lang. Repo lang to guys ha. Yeah. Shoutout po sa Motor Trade sa Mitalon 1 Las Piñas. Sarado ko na helmet ko. So maraming salamat sa misis ko ano. Yun nga, maagang pa Valentine's. Feb 13 po ngayon. Inuwi po namin tong motor nung isang araw. So dapat magko-content po tayo noon, kaso yun nga, wala akong dalang battery ng camera, pambihira. So ito po, standard version po to ng Mio Gear. So 125 po siya. Analog po siya kung makikita nyo guys. Yan, analog. Very basic guys. Standard version, wala po siya yung idling stop dito. At mas swerte naman tayo guys, yung nakuha nating repo sa Motor Trade is nasa 3K lang siya. Yung tinakbo niya, 3,830 to be exact. Yan, para hindi ko makalimutan. Sinabi ko na. Sana maganda yung audio natin ngayon, kasi yung nakaraan guys, yung sa Dink, talagang mahangin, kaya medyo nag-adjust tayo. Napilitan akong mag voice over, which is bihira ko gawin. Pero anyway, eto na nga, balik tayo dito sa motor guys. So lahat po na sasabihin ko guys, babase ko lang po sa experience ko guys ha. Again, hindi po to review, first impression lang po to. And kung ikukumpara ko po to doon sa huling ginamit natin, yung first impression natin ng huli, yung Kimco Dink guys, kung pwede nyo rin panoorin, lalagay ko na lang po yung link sa description. Medyo malayo guys, so hindi siya dapat i-compare dito. Pwede siguro doon sa click natin dati guys, pero medyo malayo rin siya. Kasi nga maliit ito, magaang, sobrang gaang niya, lapat na lapat yung pa ako sa sahig kapag nakahinto. So okay to sa mga yan, sa mga maliliit. Parang ako 5'3 lang po ako guys, misis ko 5'10 yan, minus isang ruler. Yan. Hindi nyo narinig. Hatak niya okay naman guys, swabe naman siya. Hindi po ito naka ABS guys, harap at likod. Naka disc brake sa harap, drum brake lang po sa likod. Try ka maging honest dito guys ha. Kasi yun nga, nanggaling tayo sa Honda Click, tapos ang huling nagamit natin bago ito is yun nga, yung Kimco Dink na 150. Talaga namang napakaganda ng Kimco Dink guys. Talaga wala akong masabi doon sa motor na yan. Ang reklamo ko lang dun siguro is yun nga, yung mataas siya para sa akin, kasi nga maliit lang ako, nakatingkayad ako. Pero yun lang, as in wala naman talagang kinalaman sa motor. Kumbaga ayun,
magaang naman siyang dalhin. So kung i-compare ko naman to doon sa dating sa atin guys, yung Honda Click, mas mabigat si Click obviously. Tapos yung sinasabi nila na yun nga, mas mataas ang torque at horsepower nung pangalan na ito nung Honda Click. Ito mas maliit, mas mababa. Pero ito naman si Mio Gear guys is mas magaang naman. Standard version po to. So kung hindi ako nagkakamali, 95 kilograms lang po to. And 95 kilograms lang po to. Si Honda Click po is 106 kilograms. And yung S version ng Mio Gear guys, 96 kilograms kung hindi ako nagkakamali. Paki-comment na lang po. Kasi na nga, walang ABS, walang traction control, very basic, manual, pero mababa at magaang. Yan. Tapos naninibago lang kami guys kasi nga yung yung compartment, isa pa yan maliit kasi kasama na din dun yung battery, nasa loob din yung battery. So sana nilagay nila sa ibang lugar para alam mo yun, kahit paano may konting space pa. So sana nailagay ko pa tong pagkaing dala namin ngayon. So isa yun. Tapos suspension wise, hindi mo siya talaga pwede i-compare sa Click guys kasi maganda po talaga yung play ng suspension ng Honda Click, lalo na si Dink. Napakaganda nung suspension ng Kymco Dink. Pero kung first time mo lang siguro kukuha ng motor or kung nanggaling ka sa similar na motor, yan, Honda Beat, Suzuki Skydrive, yan, mga Mio, very similar siguro, no? Yung pagdating sa suspension, medyo matagtag siya sa harap guys kasi manipis yung gulong niya sa harap. So 80 lang yung 80 by 80 lang yung gulong niya sa harap. Pero sa likod naka 170 siya eh. So yung likod medyo okay, yung harap yan, matagtag siya talaga sa harap guys. Parang ramdam mo talaga yung bawat lubak. Pero pag ganito naman, ito totoong kali na to, spalto naman siya, smooth naman siya, okay naman. So ano pa ba napansin ko dito sa motor na to? Vibration guys, vibration. Tolerable naman pero ramdam mo yung vibration nya. Dragging, wala pa naman masyado guys kasi halos bago pa naman tong motor. Again, nasa 3.8 lang ang tinakbo nung nakuha natin. Ngayon nasa 3.942 na siya. Ay, hinatid ko po kasi si Missy sa Pasay. Preno niya solid naman. Malakas naman siya. So feeling mo na hindi mo naman na kailangan talagang i-diin ng todo. Medyo malakas naman siya. So siguro kung talagang sobrang bilis ng takbo mo, I suggest na yun nga, dalawa na lang yung gamitin mong preno, di ba? Harap at likod, yung usual kapag mabilis ka. Tapos pagdating sa ilaw, ang napansin ko dito is naka-LED naman yung headlights niya guys, pero may mga ibang ilaw na talagang naka-bulb type pa. Kunyari sa stoplight, yung sa stoplight niya, yung sa signal lights niya. Pero isang maganda dito, may ano na siya, may emergency lights, parang ganon. Pwede ka na mag-hazard, hindi mo na kailangan magpakabit. Tapos may charger na rin siya, may built-in charger. Kailangan mo lang nung adapter, yung parang pangkotse guys, sa mga hindi nakakaalam, yung parang pangkotse. Yan, so hindi mo na kailangan bumili ng charger.
Ay, Las Piñas traffic. Hindi natin siya matesting na maayos guys, traffic eh. Pagdating sa fuel consumption, kung magtatanong guys, hindi ko pa napapansin talaga since halos kakakuha pa lang natin ng motor. Isang beses pa lang ako nagpa full tank guys, isang beses pa lang ako nagpapagas mula nung isang araw. 2 beses ko na nahatid sa Asiana yung misis ko o balikan, bukod pa sa yung mga pinupuntahan namin. Yan, parang ito, galing ako sa parents ko, kapon din galing ako sa parents ko. So I can say na matipid naman siya guys. Ika nga nila, naglalaro to sa 45 to 50 kilometers per liter. Depende pa rin yan sa paggamit mo ng motor. And since magaan lang tayo guys, kung mag-isa lang ako, siguro mas matipid sa gasolina to. Kasi nga 90 pounds lang ako. So hindi masyadong hirap yung motor. Pero pag angkas ko yung misis ko, ayan, medyo siguro. Which is normally yun yung case kapag hinaatid ko si misis sa opisina. Yan. Pero yun naman, hinaatid ko yung misis ko, wala stress ng madaling araw. So literal, dire-diretso lang kami, wala halos traffic. Literal pala, walang traffic. So mula sa amin hanggang doon, wala pang 30 minutes. Las Piñas hanggang Asiana. Dito kami sa may Admiral banda. Bilis lang. So feeling ko matipid naman siya sa gas. So may 1/4 pa tayo base sa akin nakikita. And ang fuel capacity nito guys ay 4.2. Nung una akala ko malakas siya sa gas kasi nga ilang araw ko pa lang siya ginagamit. Pero inisip ko 4.2 kilometers, 4.2 lang yung capacity ng tank, 4.2 liters lang. So, not bad na rin. Malayo naman yung binabiyahe namin kahit paano. Happy Valentine's po sa mga couples. Again, shoutout po sa Motor Trade sa Talon 1, Las Piñas. Kay Ma'am Sachi, kay Sir James. Sobrang bilis lang, sobrang swabe lang nung transaction. Medyo may vibration lang siya talaga. So iniisip ko nga dito, feeling ko kapag long ride, hindi siya siguro advisable para sa akin para sa akin lang naman guys. Hindi siya advisable para sa long rides kasi siguro sasakit ang inyong kamay at braso. So bagong change oil naman din to, saka bago rin yung gear oil. So kung sa click to guys, expected ko sana is, alam mo yun, wala ako halos nararamdaman. I mean meron din sa click pero hindi ganito. Pero but then again guys, repo to guys pwede naman siguro madumi na rin yung panggilid. Tatry ko palinis, then yan, update ko kayo. So guys, kung bago lang po kayo channel ko, please like and subscribe po. Napakalaking bagay po niya para sa amin guys, lalo na ngayon na demonetized po yung account. Ito pong YouTube channel natin ay demonetized and naghahabol po tayo ng watch hours. So ayan, makakatulong po sa algo ng YouTube yung pag-like po ninyo, and syempre pag-subscribe na rin para sa mga susunod nating mga ganap. So marami po tayong plano na nakalatag. So ang tanong na lang dun is kung may oras tayo para gawin yung mga yon. So hopefully nakakamiss to, promise.
Siguro napansin ng misis ko na talagang, alam mo yun, nalungkot ako na nawala yung Honda Click. And nga pala guys, kung umabot kayo sa part na to, itong bandang huli na to, kaya rin po natin binenta si Honda Click guys. Kumuha po tayo ng sasakyan. So abangan nyo po yun. Meron po kaming pina-project car. Meron po kaming project car ngayon. And 2 months in the making na yung kotse guys. Magtatatlong buwan na siya in the making. Abangan nyo na lang po yun guys. Medyo kakaiba yung ginawa namin guys. Medyo masakit sa ulo talaga siya. Pero but then again, yun nga, kung gusto natin ng, alam mo yun, ng magandang content, kailangan maging iba tayo. So siguro iniisip na iba, kumuha kami ng box type, yung mga typical na pina-project car. Kami po hindi. Talaga masakit sa ulo yung pinasok namin na pina-project car namin ngayon. Masakit siya sa ulo guys, sobra. Dumadating sa punto na pati kami ng mekaniko medyo nagtatalo na rin. Papakilala ko sa inyo yung mekaniko guys. Magaling po yung mekaniko. So yun. And napakalaki na po na nagastos ko doon sa sasakyan guys. Masakit siya sa ulo. Saka ko na lang po ipapaliwanag guys. Tapusin ko na to guys ha. Again, kung bago lang po kayo sa channel ko, please like and subscribe. So yun lang naman po yung mga napansin ko dito sa motor. Overall, okay naman po siya. Again, depende naman po to sa preference ninyo and kung saan niyo gagamitin yung motor, paano niyo gagamitin yung motor. Ang sa amin ngayon ni Mrs. kasi is basta madala kami sa point A to B, matipid sa gas, makapasok kami ng yung may gagamitin kami pampasok sa opisina. Kaya ito yung napili namin kaysa magsasakyan kami, dudurugin kami sa parking. So ayun, kaya nga. So yun, please like and subscribe. Maraming salamat po. Abangan po ninyo yung susunod po namin ulit content. And yes, malapit na kami sa bahay and malapit na malobat yung camera. Peace. Salamat.